scheduled to sign? Was that That was after already, sir. after? Nung pabalik na sila, sir. For different containers. Yes, yes. The Not these three Not na the three. hinabol nila, sir. yes. You said you were informed also? I mean, by your team there? Because there was no date nor time, sir, for kung kailan talaga lalabas. That happened midnight nga, sir. So it was brought out midnight. Thereabouts, sir. What time? Hinabol na lang nila sa labas, sir. On or about 22:30 of the same day, sir. So 10:30, hinabol na lang nila sa labas, sir. And we raised this question, Senator Erwin, ganun ba ang trabaho ng 100% inspection? Ginagawa nyo ng alas 10 ng gabi? Alas 10:30 ng gabi? Is that standard? Mr. Chair, it was leaving towards the supposed final destination, which is the warehouse. According to the customs, it was in Angat, pero wala nang warehouse, sir. So Yes. 10:30. So, Ms. Gubaton, tama ba yun? Pagka kayo ay nag 100% inspection, standard na alas 10 ng gabi, nilalabas ninyo? Sir, as to that po kasi, ang release Say, na... that's standard or not? You Yes. do, Yes. it is standard to Yes. bring out 100% inspection at 10:30 in the evening? Yes, sir. Because the Masipag SBITC is 24/7 po siya nagre-release. So, nakadepende po yun sa pag-release ng container. Okay, I can grant you that, but for once I believe you. Sorry. Go ahead. In addition, sir, this is, I'm reading from the statement of the truck drivers. So, mula sa pantalan ng Subic, mga 1900, so 7 p.m. of the same day, kami ay bumiyahe ng patungong Valenzuela. So, they left at 7 p.m., sir. Yung tao namin humabol lang at 10:30. Okay. Yes, go ahead. Go ahead. Mr. Chair, let me ask Assistant Commissioner Marunilla. You're hearing all this. Tama po ba? Questionable, may question mark doon sa kargamento. Hindi pa talaga na-inspection. So 100% doon sa kanyang warehouse, inspeksyonin yung container. Questionable na nga. Tapos gabi pa. Ano ba talaga ang polisiya ng Bureau of Customs pagdating sa mga questionable na kargamento? Your Honor, tulad po nung sinabi namin kanina, no, ang unang standard operating procedures and dapat po nag-issue ng alert. Because an alert order is the justification to conduct 100% examination. 100% examination where? Diyan mismo sa pier, tama? Actually, sir, pwede pag refrigerated containers, tama naman po na dalhin sa cold storage kasi wala po tayong cold storage facility. But one thing that the investigating team now has been asking is that before po kasi, may questionable po dun sa shipment, before po dalhin yan for 100% examination, I think the chairman already mentioned earlier, there should have been kayo din po sir, no? There should have been an open-close examination dun po sa pier. Which was not done. As far as the record is concerned, it was not done. Kasi kung misdeclared yung goods, pag open mo pa lang doon, kung pwede nyo na hong makita kaagad if there were misdeclared goods at that onset, no? Kung wala naman po, then it will be verified at the warehouse for 100% examination. These are just some points initially, Your Honors, that the investigating team is looking into. If I may add, there was an X-ray. Hindi ba? Yes, Your Honor, Where, which yes, where is Mr. Gakalis, Jeffrey Gakalis, and Ryan Manalang?
Good morning, Your Honor. I am Jeffrey Gasilos, Your Honor, the Field Officer of Port of Subic, Your Honor. And For X-ray, Your Honor. for X-ray, where is Mr. Manalang? Good morning, Mr. Chair. I'm Ryan Manalang, X-ray Inspector assigned in Port of Subic. Okay, so si Mr. Gakalis, no? Gasilos, Your Honor. Gasilos. Mr. Gasilos, ikaw ang superior. Subordinate mo si Mr. Manalang. Yes, Your Honor. Kapampangan ka ba, Mr. Manalang? Yes, Mr. Chair. Okay. Gasilos. Gasilos. Okay. Yes, Your Honor. So, nag-oath na ba kayong pareho? Hindi pa, Your Honor. Okay. Can we request the committee secretary to have them take the oath? Mr. Gakalis, tama ba na doon sa X-ray process ninyo bilang X-ray head, meron kayong mga X-ray films na tinitingnan, di ba? Tama ba yun? Yes, Your Honor. Na dumadaan sa inyong sa gate, tama? Hindi po sa gate, Your Honor. Doon po sa mismong machine po, Your Honor. Sa X-ray machine namin, Your Honor. Okay, familiar ka dito sa nangyari doon sa gabi ng 24. Tama, Mr. Manalang? Yes, Your Honor. Okay, ano nangyari? Kwento mo sa amin. At that time po, yung truck po na yon, nag-abot po ng dokumento and nag-ano po siya for X-ray. And then upon analyzing the image, may irregularities po ako nakita dun sa image niya. And tinatakan ko po siya ng for verification and inano ko po sa supervisor ko. Report ko po. Sino supervisor mo? Sir Jeffrey po, Gasilos. Anong nakita mo? Hindi po siya tugma dun sa naka po sa dokumento. Anong nakalagay sa dokumento? Chicken poppers. Yes, Your Honor. Pero yung nakita mo, Hindi po siya ganun kaano na pwede po siyang ikumpara sa chicken poppers po. based on your experience, anong mukha nung nakita mong, anong itsura, anong sa palagay mo? Hindi mo nakita mong dahil x-ray yun eh. Pero Yes. ano yung hinala mo? Hindi po siya hindi po siya masyadong ma-identify kasi maliliit po. Sir? Maliliit. So, pagka sinabi mong for verification, ano ibig sabihin nun, Mr. Gasilos? Upon receiving, Mr. Chair, yung image at nagkaroon po ng initial findings yung inspector, bali nilagyan na po siya ng for verification, Your Honor. Ang ibig sabihin po sa amin ng for verification, Your Honor, yun po yung mandate namin, Your Honor, na anything po na ma-observe namin sa findings namin sa x-ray at suspicious po your image, Your Honor, ay nilalagay po namin, Your Honor, is for verification, Your Honor. Ang ibig sabihin po is mandate po for 100% examination, Your Honor. Tapos, anong ginawa mo? In-endorse ko po yung, since yung mga container na yan, Your Honor, is meron po siyang mission order, Your Honor. Ang susunod po na step after po ng inspection is papunta na po sa 100% examination, Your Honor. So hanggang dun lang po yung mandate ng office ng X-ray is to give the image at naging pan po siya, Your Honor. Basis po nila dun sa inspection, Your Honor, sa 100% sa warehouse. Bakit hindi ginawa yung 10% open close? Di ba dapat after verification, yun ang susunod? Bago yung 100%? Your Honor, bali, doon na sa inspection team po gagawin yun, Your Honor. After po ng office ko, pag nabarkahan ko na po ng for verification, Your Honor. Hindi na po sa office ng X-ray yun, Your Honor. Yun na po yung inspection team na gagawa. Dapat ng 10%. Kaya nga, 10%.
Pero ikaw ang nagsabi for 100% eh. So bakit parang nilaktawan yung 10%? Bali, Your Honor, ang naging basis doon sa 100%, Your Honor, is yung mission order na binigay sa amin kasama po yung mga list ng container na yan, Your Honor. So it was a mission order that nilaktawan yung 10% open close. Tama? Bali, supposedly, Your Honor, 10% yung susunod, Your Honor. Pero since yung Kaya nga. yes, Your Honor, Pero hindi nga nasunod. hindi nasunod, Your Honor. Yun na nga. Kasi pagka in-open close nyo yun, makikita na ninyo, hindi ba? Yes, Your Honor. Hindi ka nagtaka na bakit nag 100%, walang 10% open close? Bali, as bandit ng X-ray, Your Honor, pagdating po sa amin, mamarkahan lang po namin yung image for verification, then i-endorse na po namin yung mga image na yun, Your Honor, sa office po ng mga inspection team, Your Honor. Kanino mo in-endorse? In-endorse ko po, Your Honor, sa Chief Assessment, Your Honor. Sino yun? Sa office po ni Sir San Andres, Your Honor. Okay. So bakit hindi nyo ginawa yung 10% open close, Mr. San Andres? Na mandatory. Yes, Your Honor. We base our action on the CAO or CMO for das 2007. Sir, can I read the ano? No. And, We already established that Yeah. the 10% should be done open and close. Yes. Why didn't you do it? Sir, nakalagay po sa CMO4 when the mandatory X-ray of containers is implemented, the preliminary or 10% inspection is dispensed with, but the 100% examination of the importer's consignee's warehouse shall still be conducted jointly by the DA and So what you're saying is, in the earlier hearing, sabi ni Assistant Collector Maronilla, Commissioner, mandatory yun. So now you're saying mali si Assistant Commissioner Maronilla? no, sir. We just may mga basehan lang po kami before doing that action, sir. So we rely on the Kaya nga, so sinasabi mo, hindi mandatory yung 10%. Kasi sinasabi ni, sa previous hearing, sabi ni Assistant Commissioner Maronilla, it's mandatory. Yes, but there is a CMO a guidance also. It is dispensed with. But regardless of whether it's 10% or 100%, lumalabas, nung natiklo, lumalabas na misdeclared. Kung hindi pa kayo nahuli, kung hindi pa nahuli, nakalusot na yun. Your Honor, You're giving us the runaround, you're giving us technicalities, okay, fine. But the point being, nakakita ng, nagkaroon ng inspection, preliminary, nagkaroon ng report, di ba? Nilabas pa rin, kung hindi yun naibalik, goodbye, di ba? Tama? sir, wala pong naganap na preliminary inspection. Kaya binalik po namin sa Port of Subic yung mga containers. Binalik po namin, pinabalik po namin. Kasi nahuli na nga. Sir, wala pa hong nahuhuli nun, sir. Dahil wala pa hong nabubuksan, all containers were returned sealed intact. Kaya wala po pong nakakalam kung ano po naman ng container. Lahat po ng container nakabalik, sealed intact. Mr. Chair. Kaya binalik yon Mr. San Andres kasi umiingay na. Kasi may alert na pati ang DA hindi nyo kontrolado, yun ang nagiging problema. Balik. Ibalik na kasi nga hindi nakalusot, di ba? Umiingay na eh. Your Honor, may I, sir? No. Let me finish. Let me ask Asik Marunilla. Ascom. Ascom, yung 10% yung open and close, is it mandatory? Pag may duda si X-ray, kailangan i-open and close niya para makita niya lang na hindi yung item na yun na dineclare, iba yung item. So they must do that, di ba?
Your Honor, our position is in this particular instance, given the circumstances and the intel report coming from DA, it should have been prudent to do that. Yung tama naman ho si Chief San Andres, may CMO po no, but those are for trade facilitation purposes. Meaning, we